Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang paksa po natin mga minamahal naming kababayan ay tungkol sa pagdaragdag ng pananampalataya. Meaning pagpapalakas ng ating pananampalataya. Tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay binihiyaan tayo ng napakarami. At ang pinakamalaki na biyayang natanggap natin ay ang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Dahil doon, kinakailangan natin mapangalagaan. Kailangan natin mapaasenso ang ating pananampalataya. Sapagkat ang iman natin ay tumataas at bumababa. At ang warning ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong mamamatay maliban na tayo yung mga tunay na mananampalataya, tunay na mga nag-Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tanong natin, sa biyayang ito, paano natin mapapangalagaan? Paano natin madadagdagan ang ating iman? Sinabi ng ilan sa mga pantas na isang way, isang paraan para madagdagan ang ating pananampalataya ay sa magitan ng ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi al-ula. Ibig sabihin, ang makilala natin o ang sa magitan ng pagkilala kay Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Ito yung isang way upang ang ating iman ay lalong madagdagan. Dahil hindi sapat na tayo ay nagsyahada lamang at tapos na. Sinabi na ilan sa mga pantas na ang taong kilala niya si Allah ay matakutin siya kay Allah. Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Sino man tao ang mas kilala niya, nakikilala niya si Allah, yun yung taong tunay na natatakot sa Kanya. Isa pang dalil ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Katotohanan na ang mga tunay na matakuting kay Allah sa Kanyang mga alipin ay ang mga may kaalaman. So, yung mga taong nakikilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag lubusang nakikilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung nagpapatibay sa atin sa Islam. At maraming paliwanag o mahaba ang paliwanag dito ng mga pantas. Pangalawa, sinabi ng ilan sa mga pantas na kabilang para mapagtibay natin ang ating pananampalataya ay sa pagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Talabul ilm. Dahil ang mga taong nagsasaliksik ng kaalaman, sila yung kung saan may mga matataas na pananampalataya. Ang mga propeta, sila yung mga taong may malakas na iman sapagkat sila ay may mga kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng binasa natin na aya kanina, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tunay na mga matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay yung mga may kaalaman. Sa ibig sabihin, ang mga alipin, ang tunay na matakutin dyan ay ang mga taong mayroong sapat na kaalaman. Sapagkat may isa pang hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sino man tao ang magsaliksik ng kaalaman, naghahanap ng kaalamang Islamiko, ay gagawin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na madali ang daan patungo sa paraiso. So, ang pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman, ay nagdadagdag ito, nagpapatibay sa atin sa Islam at nagdadagdag ng ating iman. Kabilang din, sabi ng mga pantas, para madagdagan ng ating iman, ay ang qiraatul Quran wa bitadabbur, ang pagbabasa ng Quran na may pag-unawa. So basahin ng Quran. Sa magitan ng Quran, marami po tayong matutuklasan kapag binasa natin ang Quran na mayroong pag-unawa.
yung inuunawaan natin ang mga aya, mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga binanggit niya sa mga kapanahunan noon, kung ano yung mga nangyari, at kung ano yung mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa magitan ng Quran, ay madadagdagan ang ating iman. Kabilang din sa sinabi ng mga pantasa, magdadagdag sa ating iman, ay ang pag-iisip, no, ng malalim sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong nag-iisip sa mga kalawakan, mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaon yung mga taong ulul albab. Sila yung mga taong may mga malalalim na pag-unawa. At ito ay nagdadagdag sa atin ng iman o pananampalataya. Kabilang sa sinabi ng mga pantasa, magdadagdag sa atin ng iman, ay ang kung saan pagpaparami ng dhikr kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag palagi nating ginugunita, pinupuri si Allah subhanahu wa ta'ala, nadadagdagan ng ating iman. At kabilang din sa tinatawag na magpapatibay o magdadagdag ng ating iman ay ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa Islam o mga ibada. Nandyan yung mga wajib at nandyan yung mga sunnah o nawafil. Sa magitan ng mga obligasyon natin at sa magitan ng mga voluntaryong gawain sa Islam na ginagampanan natin. Sa magitan ng mga ibadang ito, ay nagpapataas po yan ng ating iman. Ilan pa sa mga dahilan para tumaas ang ating iman ay ang pumili ng mga kasamahan na mabubuti na may mga matataas ang iman. Sapagkat ang opposite din yan, kapag ang kasama natin ay mga walang iman, mawawala din tayo ng iman. So, maghanap tayo ng mga magiging kaibigan, didikitan, na may mga matataas na iman dahil magtataas din ito ng ating iman. At kabilang sa tinatawag na magpapataas sa atin ng iman ay ang paglayo sa mga kasalanan, sapagkat tulad ng binanggit natin na definition ng pananampalataya na ang iman ay nagtataas, tumataas ito sa magitan ng mga ibada at bumababa naman sa magitan ng kasalanan. At nandyan si Shaitan, na the more na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ay binubulungan ka na ikaw ay wala ng pag-asa, magpaka-enjoy ka, mahaba pa ang buhay mo, hanggang sa gumawa ka at gumawa ng maraming kasalanan. So once na nakagawa ka ng isang kasalanan, madadagdagan yan at madadagdagan yan. Kaya ang dapat ay magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin tayo na pataasin niya ang ating iman, pagtibayin tayo sa loob ng Islam, sapagkat iyan ang isa sa pinakamatibay na kasangkapan upang tayo ay tumibay, tumaas, lumakas ang ating iman sa loob ng Islam sa pamagitan ng panalangin. Ipanalangin natin ang ating sarili at ipanalangin natin ang ating mga kapatid na mananampalataya. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.